Mga kababayan, mga sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is May 5, 2026 at tayo ngayon at pupunta dito yan sa may PCMC, Philippine Children's Medical Center. Dito yan sa may Project 6 Diliman, Quezon City at dadalhin natin sa may M Place Residences sa may Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. Okay? Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private ba yan? Ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Excuse me po. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita talaga. Nakakalood. Ano po ito? Parang policy daw po ito ng mga social media platforms. Policy na, pero pwedeng ilaban. Kayo po ba may ginagawa na kayo para labanan at least ito? Kasi syempre kailangan natin i-vet lahat, lalo na kung ikaw ay government official o may katungkulan, eh kailangan ma-fact check lahat na sinasabi, di ba? Yes, actually kahapon po dun sa, nung nandun po tayo sa we witnessed yung MOA signing ng Vera Files at ng CICC. Ang binabanggit nga ho namin dun sa discussion. Sige, tuloy i-fact check natin yung mga politiko, i-fact check natin yung mga government officials. Gamitin na lang natin yung ibang platforms na available sa atin. Sa ganun, hindi naman sila untouchable. Kumbaga, kung halimbawa, si Meta o si TikTok may policy na bawal yung ganyang pag-fact check sa kanila sa mga politiko, hindi gamitin natin yung ibang social media platforms, gamitin natin yung mga website natin para ilabas yung mga report laban dun sa kanilang pagpapakalat ng fake news. Basta bahala ako sa usapan natin kung sinabing walang batas ang fake news. Nagsantiwa sa yung mga nagkakalat ng fake news. Okay, pero saan po nila na kahit walang batas sa fake news, kung yung kanilang content ay nilalabas sa batas, halimbawa, yung libel nga po, pero mga ganyan, pwede pa rin po silang makasuhan. And nakita po natin yan, yun yung nagpakalat po ng mga peking medical certificate ni President Marcos, kinasuhan na po yan. Yun yung mga nagsasabi na hindi na kayang mag-dispense ng ni Presidente ng sa kanyang trabaho and therefore dapat mangalili na yung pangalawang Pangulo, pwede hong maging liable yung mga ganyan, no? So talaga kung meron lamang threshold na kailangan maabot para makasulat sila, pero nevertheless talagang grabe ang apekto nitong ashfall. Si Mayor Gemma Onghoko nasa linya natin. Mayor Onghoko, Igan at Connie, mangungumusta po kayo kami. Magandang umaga sa inyo. Hello, good morning po sir. Good morning po ma'am. Opo. Mayor Gemma, kamusta na po ginubatan yung clearing operation, yung mga pangangailangan po ng mask at sa kalusugan ng ating kababayan? Okay, sa ngayon po sir, ongoing po ang clearing operation. Tulong po ang ahensya natin. And distribution ng face mask, ongoing din. And ang distribution din po ng mga water supply, same din po. May mga private and yung mga ahensya po natin na nag-wash na rin po. Nagkaroon ng usod kanina umaga, apektado ng po ang ginubatan? Opo, konti lang. Hindi katulad ng Saturday na talagang dito yung Doon sa kabila, yung volume ng ashfall sa bayan natin doon. Yung epekto sa agrikultura at saka livestock po ngayon na tapos na po yung assessment. Opo, tapos na po. Pero awa ng Diyos po, walang casualty sa amin sa livestock. Pero yung mga vegetables po namin, yung mga rice na namin for talagang tatamaan po yung nila, yung mga palayan. Medyo matindi ho. Nakakapag-coordinate na ho ba kayo sa DA? May mga tulong na ho ba sila? Ay, opo. Nagbigay na po kami ma'am ng report and humihingi na rin po kami ng assistance po para po matulungan po yung mga partners natin. Opo. Yung mga sa health naman po ng mga kababayan natin dyan, ano naman po ang Sabi ko, not lock na lang. Wala papanawagan nakalagay po na no natin, right. lalo na sa DOH. Kaya, So pwede. Okay. Mabilis din po yung action ng
natin, regional office. Nagbigay na rin po sila ng initial na yung mga nebules, and nagbigay rin po sila ng nebulizer, and yung ibang medyo po na kumbaga yung essential po, yung initial na binigay po nila. Ilang barangay na apektuhan sa Ginubatan, Mayor? 44 sir, lahat ng lahat ng barangay namin. Handa na ba tayo kung itataas ang alert level 4? May karagdagan daw 10,000 pamilya, sabi ng BPOX. Kung mag-escalate to alert level 4, talagang magpapa-evacuate po kami sa 7 to 8 extended na danger zone. Pero sa ngayon kasi sir, wala naman Ay, kami ayan, i-drop na natin sila. danger zone. Kaya Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless. pero nevertheless Paano po? kasi yung coverage ng ng asphalt